Hello guys, so good morning. Ngayon ay April 14. Yan, so Thursday. So tulad na sabi ko sa inyo, medyo bumaba ang sales this months. So nag-adjust tayo. Ang problem lang is, hindi ko lang, pero ang daming namatay. Hindi naman problema ng level ng tubig, pero ang daming namatay. So, yun. Lagot. Malamang pagdating ng batch na yan talagang kakapusin, kasi parang pinrogram ko yan ng every 3 days maglalagay tayo ng panibagong supply dun sa mga pwesto natin. Pero dahil ganyan nga yung nangyari, possible magkaroon ng short of supply. Pero nung Friday din, nagtanim na ulit tayo ng 45 pieces, ay 60 pieces. So apat na box muna tayo. Yan. So dito rin nagkaroon ng uneven growth. So itong kaliwa kasi, itong kaliwa ay may pH down, itong kanan walang pH down. Pero doon naman sa kabila, yung kanan ang may pH down, yung kaliwa wala. Uneven din. And yun nga, dahil summer, may naubusan talaga ng tubig. Kasi ito, masyado ng old, kaya hindi ko na siya hinarvest. So isa yan sa loss. Siguro ang loss ko dyan mga 50%. So mataas-taas. Dito rin mataas ang loss sa batch na to. Nagsabay-sabay kasi yan eh. Yan yung mga inabot ng mabagal na turnover ng mga lettuce natin. So okay lang naman yan, ganyan nangyayari talaga. So based dun sa assessment ko, pag this month siguro mag-aapat muna ako. Pero ang gagawin natin is hindi lang tayo mag-focus sa lettuce. Magdadagdag tayo ng tanim. Kaso ang problema ko dito is yung mga langgam. Yung may mga langgam. So ang ginawa ko, nagre-repat ako para mabulabog sila at umalis na sila dyan. Tsaka at the same time, gagawa tayo ng borax solution para sila na mismo magdala sa queen nila. Kasi hanggang may queen sila, hindi sila alis. Yan. Ito kasi yung una kong tinaniman dapat ng spinach. Ang nangyari, nakalapag yan dun sa sahig. After few days, nakita ko walang tumubo. Yung pala kinuha na ng mga langgam. So kahapon, inangat ko, tapos nilagyan ko ng tubig, pinuno ko lang muna para flooding. Pero ngayon wala na ulit siyang langgam eh. Pero wala na nga kasing tumubong spinach. Ang balak nga kasi natin is magdagdag tayo ng mga spinach per tanim natin. Spinach yung idadagdag natin. Although maliban dyan, may mga spinach tayo dun sa kabila, kasi alam nyo naman nakakapag-grow tayo ng maayos ng spinach sa kabila. So titingnan muna natin kung ano yung dapat natin gawin, anong mangyayari moving forward. Pero yon. So maliban sa spinach, meron din tayong Chinese kangkong and other stuff, tsaka mga flowers, tsaka tanglad. So tanglad, medyo ayusin natin yung programa ng tanglad kung paano natin siya i-grow. And sigurado ako tanglad di-display naman natin yan, or pwedeng consignment. Hindi naman ganun kahirap magano ng tanglad. Titingnan ko kasi may bumili rin sa akin dati ng tanglad. So i-offer din natin sa kanila. Ano sila, nag-iihaw ng hito. Gumagamit sila ng tanglad as pinapalaman nila dun sa hito habang iniihaw para umamoy siguro. So ayusin natin yan. Magkakaroon na mas maliliit na patch dyan. Tapos kada patch mga 3. Ito, tulad ng ginawa natin dito. Yan, 3. Ang iniiwasan ko lang, sana hindi siya dumihan ng pusa. Yung pusa kasi ang problema ko dito eh. And ayun. Yun lang yung recent na mga pinagagawa ko dito. And ayun naman, hindi yan masasayang, ginugulay namin yan. Although hindi ko na yun tinitinda. Kasi ano na to, overage na yan eh, mga 50 plus days na yan, hindi ko na yun tinitinda. Dito tayo. Actually ito, natuyuan to eh. Pero naka-recover naman, so pwede pa yan. Kasi ito. Yan, na-harvest lang ako. Yung ibang maliliit,
Wala na yan, pero for personal consumption na yan. Ito, 4. Kunin natin. Kasi papadisplay natin doon. Ayun, medyo challenging tong summer. Maraming uneven growth. Siguro na rin sa ano, tinatawag nilang dissolved oxygen. Sobrang init kasi. Pero hopefully, magawa natin ng paraan moving forward. So, yun lang. And also, nagko-compost na rin ulit tayo kasi nga babalik tayo sa soil, 'di ba? Yan sa soil. Once ayos ko lang yung ginagawa kong pangontra sa mga colony ng langgam, ay aayusin natin yan unti-unti. Yan. So, magkakaroon tayo ng mga mini pots, titingnan natin. May mga flowers din pala tayo. Recently, ang meron tayo doon ay zinnia. Zinnia yung napatubo ko. Ewan ko yung celosia kung okay yung tubo. At meron din tayong parsley. Based kasi sa research ko, parsley kakayanin naman yung init natin dito. And spring onion. Yan. So, next step natin, hindi na tayo muna magdadagdag ng consignment stores. Ang idadagdag natin is mga customers na nakasubscribe. Kumbaga, subscription basis, 100 pesos per month, guaranteed na sila na priority yung order nila. And magkakaroon sila ng hindi lang lettuce, kasi meron tayong ibang products like spinach, spring onions, and parsley. So magkakaroon sila ng option na makabili nun. Parang bundle product siya. Since limited yung space natin, available lang yun sa mga subscription basis. So yon, inaayos ko pa yung magiging guideline siguro. Siguro every first of the month ang singil ko sa kanila. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Tas pwede naman via GCash. Pero kailangan nyo malapit lang dito para continuous yung delivery. Gusto ko sana continuous din, na may specific date silang i-expect yung delivery. Tapos sasabit na lang siguro sa labas ng bahay nila. Para hindi na natin kailangan magantay. Kasi para tuloy-tuloy lang. Alam mo yon, may paggising mo meron ng deliver ng gulay sa harap mo or nakasabit. Ayan. So ayusin natin unti-unti, mas magiging anong tawag doon? Hindi na siya lettuce lang. Magkakaroon na siya ng varieties. Hindi naman varieties ng lettuce, iba't ibang tanim, tas medyo hindi naman high value lahat, pero yun yung target natin kasi i-premium price din naman yung mga itatanim natin dito kasi hindi tayo nag-spray ng kahit anong insecticide or pesticide or any chemical spray. Ang inorganic lang natin dito is yung ano nga natin, yung hydroponic fertilizer. Pero the rest, subukan natin na via compost, via loam soil. Pero palagay ko loam soil, hindi pwedeng loam soil lang eh. Titingnan ko kung anong, parang mag-aaral na rin tayo mag-mix ng sarili nating soil na fit sa ating mga tanim. Pero tulad ng nangyari sa lettuce, hindi siya agad-agad. May testing phase and marami pang iba. So ito yung so after nitong batch na to, dito na tayo. Dito na tayo. Ayan, uneven eh. Pero usually ang napapansin ko dyan sa mga uneven na tanim yan, lalo na itong mga ganyan, mga bansot, pag tinignan mo yung ugat nyan, medyo brown. Usually ang pagkakaintindi ko doon is oxygen na yan, oxygen dun sa tubig kasi nga sobrang init, nawawala agad yung oxygen sa tubig. So ayan. Pero syempre, kunin muna natin malalaki. Tapos yung iba, bahala na kung may bumili or wala. Or fini-freebies natin, ginagawa na rin natin pagkain. So ayun, so hopefully ma-resolve ko muna yung problema natin sa langgam para makapagtanim tayong bago dito. Pero palagay ko pwede kong taniman to ng kangkong, Chinese kangkong na lang muna. Kasi yung buto ng Chinese kangkong, hindi naman nila madadala. Yung amaranth kasi or yung Chinese spinach maliit lang kaya kaya nilang dalhin. Yung Chinese kangkong malaki. Palagay ko hindi nila dadalhin yun. So tingnan natin kung ano mangyayari and update ko na lang kayo. So see you next week na lang. Bye bye!